Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. So pasensya na kung kakabalik lang natin gumawa ng video. So napakinggan nyo yung problema nito. Sa right ay basag yung tunog. So bali alamin natin yan mamaya. So titingnan natin kung bakit basag yung tunog. Bali nung pagbukas natin, napansin ko agad itong fuse. So naka-jumper na siya. So ibig sabihin may history na ng repair. So sabi ni na may-ari nito ay taga-drone din sa kanila yung nag-ayos nito. So bali sinilip ko na rin yung mga pre-drive nito baka kasi kalawangin kaya basag yung tunog. Yan, tiningnan ko ng maigi. Meron naman ako nakitang may kalawang talaga. So, kaya inisip ko, baka ito yung dahilan kung bakit basag yung tunog. Yan, may mga kalawang siya, diba? Napansin nyo. Sa kabilang channel, okay siya. Sa left, sa right lang yung may problema, basag yung tunog. Pero sa left and right, parehas sila may kalawang yung mga pre-drive. Pero malinaw pa rin yung sa left. So, kaya yun yung inisip ko. Baka dyan. Pero nagulat ako nung tinanggal ko na siya. So, tiningnan ko, hindi pa nasulda dyan. Pagdating dito ko na napansin, nakahang na yung pang mga output. Kita nyo? Nakahang na. So, inalisan ng sulda, yan, hinang na. So, hindi na siya nakakabit. Kaya siguro, basag yung tunog. Kasi, yung drive na lang, o pre-drive na lang nagpapatunog. Yung pinaka-final drive na lang nagpapatunog yung A940 at C2073. Yung pinaka-output na tumutunog na lang dyan. So, baka inisip ko rin na may shorted dito kaya hinang niya. Kaya ang ginawa ko ay tinis ko. So, mayroon nga tayo nakuwang shorted. Kaya, bali dalawa nakuha natin dito shorted. Yung A1941 at C5198. So, yung dalawa okay naman. Kaya siguro hinang niya kasi may shorted na output. Tapos sabi na may-ari pala mga ka-J-Lovers, almost bumayad daw sila ng nasa 800 nito. Tapos sinabi papalitan yung 4 daw na yan. So, nung sinabi ko sa may-ari, nagulat sila kasi sinabi ko sa may-ari, wala namang pinalit na pisa, kahit isa. So, yung napansin ko lang, ginamper yung fuse, hinang itong output. So, kaya nagulat yung may-ari kasi pinabayad pa sila. So, nung binalik daw sa kanila, ganyan yung tunog, hindi nila magamit ng maigi sa speaker na sa kabila sa right kasi medyo basag, pero sabi okay na daw. Kaya basta hindi na nila inano kasi almost mga kapitbahay niya lang naman. Yan. So nag-check ako ng bias dito, may problema pala yung bias. Yan, kita nyo. Kaya siguro nasunog yung dalawang output dyan. Kaya ginawa natin dito mga ka-J-Lovers, inalis natin lahat ng pre-drive. So may mga kalawang na kasi kailangan natin palitan. Mapa left, mapa right. Kasi ganun din yun. Kung may kalawang na yan, yan din yung sisira. So ibabalik ulit yan sa'yo kasi masisira. Kasi may kalawang na. Kaya obligado na tayong palitan din yan kahit sabihin natin good yung bias at tumutunog siya ng maayos. Obligado na rin siyang
dapat palitan. Yan. So, ginawa natin dito, tinanggal natin to lahat, tapos pinalitan natin. Karalawang. Yan na mga ka-G-lovers, kita nyo naman, kinalawang na yung mga paa. So, naobliga na tayo magpalit nyan. Basta mga ganyan kinalawang ng paa, sabihin na natin na okay yung tunog, okay yung biasing, tapos maayos pa yung ano niya, yung sound niya na lumalabas, pero kinalawang na yung mga parts. Obligado pa rin tayo magpapalit kasi kalaunan o katagalan, pwedeng masira din yan. So, ang ginawa ko pa nga dito, yung mga butas-butas dyan, o mga ano pa, ay dinaanan ko ng WD-40. Tapos, yan, lilinisan natin para at least kung may matira dyan na kalawang, hindi na kumapit doon sa bago natin na ipapalit na parts. So, napaka-importante din yan mga ka-G-lovers. Siyempre, kung mag-aayos ka, siyempre, kailangan mo rin ng pangmatagalan. So, kung hindi mo kasi minsan gagawin yan, minsan may natitira dyan na kalawang ng konti, kakapit din siya. So, pwedeng kalawangin na rin yung mga nilagay mo na bago. Kaya ganyan, ginagawa natin. Ilalagyan ko siya ng WD-40 para at least safe na siya sa kalawang sa susunod. Medyo matagal bago kalawangin naman yan. So, ito po palang capacitor, napansin ko may kalawang. So, kailangan pa rin natin itong palitan din. Kasi minsan, yung mga parts na yan, yung mga parts kasi natin ngayon, medyo hindi na kagandahan yung mga paa. Kaya kinakalawang. Pero pag lagi mo naman siyang ginagamit, ay hindi naman basta-basta kinakalawang pag lagi mo siyang ginagamit. Pero pag naka-stock, or malapit ka sa may bandang dagat, mas madali siyang kalawangin yung mga paa. Kaya recommended kung malapit ka sa dagat, obligado ka talagang lagi mo siyang gamitin para hindi kumapit yung hamog na may kasamang alat para sa mga paa ng parts na yan, hindi siya kalawangin. So, kita nyo naman itong capacitor na to, yan, 100 UF 25 volts, ay kinalawang na rin yung paa. So, obligado na rin tayong magpapalit nyan. Bali, ito na mga ka-G-lovers, kinuha ko na yung mga kailangan natin na parts na pwede nating nilagay dyan. So, naka-ready na rin yan. Tinis ko na rin yan kanina mga ka-G-lovers. Kaya bali, ang gagawin natin, ikabit lang natin to. So, fast forward ko na lang, hindi ko na escape para malaman din natin na pag kinabit ba natin tong mga pre-drive na to na bago, ay mag-normal na yung biasing. Kasi kung hindi siya mag-normal yung biasing, may problema pang iba. So, ito trace natin. So, kaya hindi ko na siya in-escape. So, fast forward na lang natin para malaman nyo talaga na pagkatapos ba natin magkabit ng mga ganitong pre-drive, mag-normal na yung biasing sa kabilang channel.
So, dito sa kabilang channel ay okay naman. Basta tama yung kabit mo na parts. So, ganun din yan. Tama yung biasing yan. So, kabit ko lang muna to lahat. Tapos, resolder natin. Tapos, check tayo ng voltage biasing. So, bali yan ang mga ka-J-lovers. Almost naubos na natin. Yan, pinutulan ko na rin yung mga sobrang paa. Siyempre, next natin ito, lilinisin ko siya para kung may mga lead man dyan na tumilamsik, so, matanggal natin. So, lagi ko yan ginagawa, nililinis ko yan. Kasi, na-experience ko na yan, merong maliit na soldering lead na nagtilamsik, nakalagay dun sa pagitan ng dalawang paa, so, nag-short. Kaya ginagawa ko basta makatapos ako mag-resolder, automatic na yan, nililinisan ko yan. Para sigurado, ika nga, wala siyang mga tilamsik dyan na lead. Kaya tinitingnan ko pa nga yan na maigi kung mayroon ba siyang mga tilamsik na lead. Katapos natin tong linisan, siyempre kakabit na natin yung output pagkatapos natin mag-voltage biasing. So mag-voltage biasing muna natin, titingnan natin siya kung normal na ba. So, check na rin natin yung sa kabila. Kahit kanina good yan. Para sigurado, dapat ma-check pa rin natin yan. So, tara, check natin yung voltage biasing. Aalamin natin kung good na ba. So, ginawa natin, nagpalit tayo ng mga kinalawang na parts. Yung pre-drive natin. Yan, yan o. Check tayo ng voltage biasing. So, nag-audio sana ako sa kabila. Wala palang, hindi pa pala nakabit yung speaker. So, check natin yung voltage biasing. So, meron tayong nakuhang 0.3. So, napakaganda yung pagka-biasing nito. 0.3. Almost the same sila. 0.3. So, perfect. Dito naman. 0.3 din. So, almost perfect nga. 0.3. 0.3 din. 0.3. So, napakaganda mga ka-J-lovers yung pagka-voltage biasing natin nito. So, kita nyo, almost lahat naman sila ay 0.3. So, good na yung biasing natin. So, ito yung sinasabi ko. Nag-audio sana ako dito sa may nakalagay na output. Wala palang, hindi pa pala nakabit yung speaker. So, next natin mga ka-J-lovers, kabit natin yung output. Tapos, try na natin siyang mag-audio test. Tapos, sa music test naman tayo. So, tara, kabit ko muna yung output nito. Tapos, testingin natin yung audio nito.
So yan mga ka-G-Lovers, naikabit na natin yung output na lagyan natin ng tornilyo pero hindi ko pa siya na-resolder. So bago ako mag-resolder pa naman nito mga ka-G-Lovers, siyempre nag-double check ako. So lagi ko itong ginagawa. So dapat masanay din kayo na lagi nyo niyang gawin. So set natin to sa automatic para mag-buzzer. Check natin kung hindi ba siya sumayad. Kasi pag sumayad yung pagkakabit natin, delikado rin yan. So check natin, yan bumaser siya. So check natin dito kada output dito sa top niya. So hindi nagbaser, so ibig sabihin naman okay yung pagkakabit natin, hindi naman sumayad. So ready pag ano na tayo pag solder. So resolder lang natin to. Tapos try natin siyang i-audio test. So malalaman natin kung okay na ba yung audio nito. So tara, resolder muna natin siya. So kinabit ko na pala yung connection na papuntang speaker. Yan, kabit lang natin. So pasensya na kayo mga ka-G-Lovers kung bihira tayo maka-upload ng video. So madami lang iniisip. So madami rin ginagawa. So kailangan natin gawin din yung mga bagay-bagay na personal. So ito na mga ka-G-Lovers. Yan, resolder lang natin. So itong ginagawa natin ay napakadali lang, basic lang naman to sa mga professional. Kaya ito para to sa mga baguhan na hindi pa nila kabisado. So, hindi pa nila masyadong naiintindihan kung paano siya inaayos. So para meron silang matitingnan pag gusto nilang matuto sa technique ng pag-aayos ng mga ganitong amplifier. Kasi napaka-importante din dito sa amplifier na to ay mapanormal mo muna yung voltage biasing. So pwede ka na magkapit ng output niyan. Kasi kung normal lang yung voltage biasing, nagkabit ka ng output tapos yung tunog niya basag pa rin, so may problema sa pwede kasi yan sa resistor, may nag-change value o may kinalawang na parts, mga ganyan. Pero good naman yung biasing, basag lang yung tunog. So pwedeng nangyari kasi yan. So meron nga yan good yung biasing, tapos walang tunog. So maraming posibilidad kahit good yung biasing, maraming posibilidad na pwede ning hindi tumunog o pwedeng tumunog. So yan, nililinisin natin yung pagitan ng paa para maalis natin yung mga flux, pati na rin kung meron man tumilamsik dyan na maliliit-liit, at least alis na rin siya. So putulan ko ng paa to, tapos linisan natin ulit siya ng WD-40, maalis natin yung mga flux dyan. Tapos kapitan natin ng speaker. Siyempre, titesting na tayo ng audio. Ay, meron na pala itong nakaka-reading ng speaker pala nakakabit na. So, kanina pala kinabit ko na siya pag-testing natin. So, yan, nilinisan na natin. So, ready for checking na tayo sa pag-audio. So, alamin natin kung normal na ba yung left and right. So, bali, hindi ko pa pala napapalitan yung fuse nito. Mamaya, basta makatunog na natin ito na maayos, pwede na tayo magpalit ng fuse nun, yung ginampiran. So yan mga ka-G-Lovers, try nga natin mag-audio test. So aalamin natin yung left and right kung okay na. So tara, pakinggan natin. So yan na mga ka-G-Lovers, napansin nyo ba na okay naman yung audio natin. So left and right, okay na yung audio. So ready for testing na tayo para sa music. So mamaya papalitan na lang natin yung fuse nito pag okay na yung tunog nito, pag napatunog na natin siya ng maayos. So lagyan ko lang siguro ng kahit isang tornilyo nito para hindi lang malaglag. Tapos testing tayo sa music. So titingnan natin kung wala na bang ibang problema. Kasi good na yung audio natin. Pag pangit pa rin yung tunog o basag pa rin yung tunog o basta may problema pa sa tunog, ibig sabihin sa tone control natin o sa preamp natin may problema pa. Kasi yung pinaka main amplifier natin, nag-audio test tayo, normal na. So napakalakas na rin, okay na, malinaw na rin siya. So lagyan ko muna ng kahit isang tornilyo to, tapos ready for testing tayo.
Ang tanong ka sa may left. So, testingin na natin itong mga ka-G-Lovers. Tapos, ay nilagyan ko pa pala ng ng isang tornilyo para sigurado pala. So, testingin na natin to. So, alamin natin yung audio nito. Yung music na ititesting natin. Eyes closed, I know right behind them full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Malinaw na diya. Oh, even in the morning, I still feel me wrapped up in the sun. Ha? Dapat permining Tahaw. Hindi kasi bago pasapasas sa naman partang speaker. Kanya magalinaw na. All the birds are singing out. may sige. I know you still feel me now. Sen saya na ginagawa ta. Libres naman dit na. Ada ako kagawad. Kaya kung Kano pa? Di helmet. At siya naman kaya ko naman dumanong kaya niya ko. Mga pa-friend ka. Iyo, ta. Huwag namin niya ko. Oo. Libre man ko kanya. Huwag karoon naman ko na. So, ito na lang yung problema natin. So, papalitan ko na lang yan ng fuse na bago. ginampiran ba kaya? Ano dyan? Yung baga So, para okay na. Okay na kasi yung audio na. natin o yung tunog Yan, natin. yung nasama So, na ito kasi palitan. naka-jumper. So, papalitan na lang natin siya. Pero okay na. Okay na. So, bali yan. Napalitan na natin siya ng bago. Yan yung luma. So, thank you very much mga ka-G-Lovers.